Alright guys, nakauwi na tayo. So, time now is 8. Um, it is 8:15 or 8:13 whatsoever a.m. Manila time. Nakauwi na tayo. Basically, tinulungan lang natin yung partner natin na makapag-ayos for work. Nakalis siya for work. Around BGC lang kami nag-work, mga call center doon. So yun. Actually naantok ako, papahinga muna ako. Tas palaro Call of Duty Mobile or whatever ako nung mauna. Gusto ko muna maglaro, pero naantok na ako. Bahala na. Ayun nga. After noon, makapagpahinga, magkano tayo, de-decide tayo. Usually kasi yung mga recruitment during weekdays, mga call center sa BGC, McKinley, based lang sa sa experience ko. Most of them nag-start talaga ng recruitment 10 a.m. 10 a.m. or 11 a.m. nagbubukas yung recruitment nila. Meron din naman sa McKinley, may na-plan ko nung nakaraan is 6 or 7 a.m. Pero bihira yun, usually nga 10 a.m. onwards ang recruitment. Weekdays. Tas bihira yung may weekends. I'm not sure lang pero yun lang experience ko. So, like I said in the previous vlogs, I've been working in the BPO industry for the last 13 years. Nag-start ako ng 13K lang, day shift. Australian account. Mumug. Pero okay lang. High school lang kasi, we all know dito sa Pilipinas. Kahit call center, basta yan talaga baba talaga baba talaga sahod, patas ng patas bilhin pero hindi talaga tumataas sahod. Tapos kapag ka nanghihingi ka ng 30k and above na salary, lalo na kung high school graduate ka lang, kahit na marami ka experience tulad ko, wala, tatasan ka ng kilay, feeling demanding ka masyado, feeling ma-recruita, demanding ka masyado. Depende naman din talaga sa tao kung paano magtipid, paano gumastos. By the way, just a discretion, I'm just wala man ako alam sa pag-vlog, bago lang ako. Kaya try ko lang kasi sayang naman yung phone ko. Nag-invest naman ako dito. Pero ngayon ko susubukan. Kasi camera shy ako yung ba tamang tawag doon? Hindi talaga umarap sa camera. Magaling ako mag-interview. Magaling ako sa sumagot sa interview pag nag-a-apply. Siyempre, kailangan ko talaga para makapasa Pero yung social media, just not for me. Try lang natin to. Depende naman kung anong video ang sisikat sa mga in-upload ko Malay mo, ang sisikat sa mga in-upload ko is mukbang. Kasi masarap ako kumain, mga pagkain, matakaw ako. Obvious naman, ang taba-taba ako. Tapos, ano pa ba? Siyempre, pagka nagkatrabaho na ulit, nagkapera na, travel vlogs naman, tapos bibili din ako mga gadgets, re-review ko. Meron akong gusto ngayon nag-iipon ako. Kasi kung kailangan ko nang bumili ng iPhone, dahil sa pinag-ipunan ko, pinagtrabaho ko, kailangan, gusto kong bilhin yung DJI Avata 2. Parang based sa pagkakaintindi ko is
FPV drone siya. Yung ano, mabilis, pang sports, parang ganun. Hindi siya yung parang cinematic lang na pang landscape shot. Gusto ko yung high speed din, mabilis. Tapos, syempre, pag tumagal-tagal, nakaipon, bibili din tayo ng big bike. Hopefully lang may makabili na ako kahit papaano mga this year. Siguro by kahit November siguro pag nakaipon, pan-down. Pan-down lang naman eh. Monthly naman siguro kaya ko naman yan. Lalo na may partner ako. I mean, di naman natin masabi kung anong pwede mangyari. For better or for worse. Pero hopefully, let's aim for the good. Kasi, di ba, kung yung mga tao nga nanggaling sa wala, kinaya, ako pa kaya. Medyo lower, hindi ko alam ang level ko eh. Working class na ako, angat na ng konti sa super poor. Pero I think poor pa rin ako eh. Kasi, I made so much bad decisions. Tumulong ako sa mga tao. Yet I thought na alam mo yan, thought na kapag tutulong ka, babalik din sa yun. Parang di naman. Let's be honest, di naman ganun buhay. Hindi ka talaga pwedeng maging masyadong mabait. Naabuso ka lang. Anyways, whatever, kung ano man sabihin nyo, that's fine. I mean, yun naman talaga buhay. Gagawa ka ng maganda, masasabi pa rin. Gagawa ka ng masasama, mas marami nga lang sasabihin. Alam mo yun? Alright, so gagawin natin ngayon is what ang plano. I mean, saglit lang naman siguro. Ang plan ko lang naman is mag-apply. Isip ko lang kasi kung aling uunahin kong mga company. Dami kasing company na mga call center. Pero syempre, onti lang yung kaya magbigay ng 30k pataas. Hindi naman ako demanding. Hindi naman ako pwedeng sabihin na demanding. Unang-una, mahal ng bilihin ngayon. Mahal talaga. I mean, alam niyo yan. 30k, halos wala ka pang luho dun. Bayad utang lang yun sa mga Siyempre, years back, months back, I mean, alam mo yan, nag-loan tayo para tulungan kamag-anak, parents. And let's be honest, nag-loan din tayo for some other things, para reward sa sarili. Yung 30k yung ma-offer sa akin ulit, I mean, para ka lang kumakain, para ka lang nagtatrabaho para kumain while paying bills just to survive. Ako gusto ko mag-abroad. Medyo matrabaho lang, mag-asigaso. Siyempre, I don't wanna discuss ang nangyari. Previous job. But, yeah, bilang lalaki, bilang inaasahan ng marami, you have to keep moving forward. So, ayun. Gagawin natin, apply tayong trabaho. Pero I can't guarantee na. May previous company ako na hindi naman sa mayabang, no? Kasi like I said, I work hard for my salary. Actually, yung salaryng sasabihin ko, katawa-tawa lang sa mga mayaman eh. O kaya sa mga matagal na sa mga industry. Yeah, umabot na rin ako no almost 50k agent. Siyempre, I work so hard. Nagsimula naman ako sa 13k. Parang given lang naman yun na na ang pangit naman kung 13 years ka nagtrabaho hanggang ngayon
ano pa rin, magkano pa rin sahod mo? 13 pa rin. Siyempre, di ba? Improvement. SME ka eh. SME ka, senior agent ka. Kahit pa paano, 13 years, parang ano lang din yan, parang, siyempre, una, agent ka muna, naging TL din, SME, quality analyst, ganun. So, di siya mayabang, kumbaga, nag-effort naman ako pumasok, di ba? Ayun, so, pangit ng vlog ko, no? Ba't nanonood pa kayo, guys? Pero, ayun nga, masabi ko lang sa inyo, nare-represent ko yung mga lower middle class or poor people. I mean, let's be honest, na nag-i-struggle sa buhay. Let's say, call center agent lang din. Na, alam mo yun, na kumakayod para sa pamilya, para sa mamahal sa buhay. Kahit ganyan, jowa, parents, sama-sama na yan, loved ones. May mga pangarap din tayo. Like I said, gusto ko lang try yung YouTube. Ano ba meron dito? Aside sa, gusto ko lang i-document yung journey ko na let's try something new. Private yung live ko for the last 30 years, almost 31 years. Napaka-private ng live ko. Try naman din natin to, mapag-socialize naman tayo. Ewan ko. Just really wanted to try this for so long. Meron ako may mga sunundan akong vlogger. Let's say, for example, Von Ordona. Nasundan ko siya as in, ano pa lang. Nag-subscribe ako, parang less than 1K lang yung ano niya. Subscribers at the time. Kita mo naman ngayon. Di ba? Hindi ko naman sinasabing aabot ako doon. Pero, malay natin. Kahit walang kwenta yung vlog ko. Di ba? I mean, gusto na manood. Kung hindi. Di ba? Comment lang kayo. Comment kayo, good or bad. Okay lang. Sino ba naman ako? I'm a nobody. Gusto ko lang naman i-share yung journey ko. Nanonood kayo. Go. Yeah, pero of course, don't worry. As much as possible, try kong gandaan yung vlog ko. Like I said in a previous video, hindi ka pwedeng magkaroon ng 1,000 video at million subscriber kung hindi ka nagsimula sa pag-upload ng first video. Alright? So, for now, dito ko muna i-cut yung vlog na to. Vlog ulit ako later pagka either paalis na ako or nasa nag-a-apply na ako sa call center. Alright? Okay guys, see you in the next one. Ingat.